At narito ulit tayo para itaas ang Panginoong Diyos at kilalanin ang authority ng ating Panginoong Kristo. Ito po yung message natin na this morning, all authority, our response to the risen King. Pero bago yan, tingnan po natin yung picture namin kahapon. Okay. Kanina, sabi ko habang nagpe-pray kami, bago kami mag-pray, sabi ko, wala na si Marisa dito sa church natin. Kasi kinasal na nandun sa kabilang church. Sabi ko, sa susunod, pag nag-asama kabataan natin, dalhin nyo asawa nyo dito para madagdagan tayo. Anyhow, yung kasal the other day, very nice. At ito yung mga representative from our church. Medyo malayo-layo. Kaya ito yung nakarating. At masaya naman. Noon ko lang narinig yung boses ni nanay, nanay ni Arman. Grabe pala umawit to. Hindi kumukupas. Praise the Lord. Okay, at nahabol din ni Sister Ana yung kasal ng kanyang anak, So, praise the Lord, sabi ni Mami Susan kanina, ang pupogi ninyo, ang pupogi. Sabi ni Brother Jomar, dati naman Mami Hindi lang tuwing kasal, dapat lagi-lagi pogi. Hallelujah. At nung tapos na yung kasal, sabi ko, by the authority vested upon me by the Republic of the Philippines and by the General Assembly of the Presbyterian Church of the Philippines, I pronounce you husband and wife. Okay, so meron na akong authority. Di ba? Meron akong license. Ordain ako ng denomination. Meron akong authority para i-proclaim na sila yung husband and wife. Pero hanggang ganun lang yung aking authority. Ito naman sa next na slide. Trump is supposed to get Congress approval when the Iran war hits 60 days. Kasi binomba nila yung Iran with Israel on February. Pagkatapos, umabot na ng 60 days. Legally, dapat kukuha siya ng approval ngayon ng Congress. Okay, so makita natin na kahit may authority si Trump, limited. Meron siyang authority to declare war within 60 days. Pero pagkatapos ng 60 days, kailangan niyang approval ng ibang authority ng Congress. Okay, so makita natin yung limited din yung kanyang authority. Pero yung sabi ni Jesus Christ, sa next na slide, all authority. Alright? At kung titingnan natin yung authority ni Jesus Christ at kung paano tayo mag-respond sa napakadakilang authority ni Jesus Christ based sa Matthew 28:18 hanggang 20. So sa next na slide, ang tanong natin, how should we respond to the risen Jesus who has all authority? Kasi siya ay naging tao, pagkatapos nangaral, then namatay, pero after na namatay, nabuhay siya muli. The risen Jesus. Kaya ang tawag natin sa kanya, King Jesus. First, sa next na slide, basahin natin, bow to the King's authority. Kung si Jesus Christ yung hari natin, we should bow to His authority. Kailangan natin kilalanin ang kanyang authority. At mag-bow. Paliwanag po natin yan. Tingnan natin yung sabi ni Jesus Christ sa next na slide. Basahin natin sabay-sabay. Jesus came up and spoke to them, saying,
All authority has been given to me in heaven and on earth. So pansinin po natin, yung authority ni Jesus Christ, yung lahat ng kanyang authority, ang sakop niya is in heaven and on earth. Universal po ang authority ni Jesus Christ. Ang kaharian niya, universal. Walang limit ang authority ni Jesus Christ. In heaven and on earth. Kaya kahit sa awit natin kanina, kinikilala natin yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus Christ, yung authority ni Jesus Christ. Your name is power. Right. Power. Your name is healing. Your name is life. And then, I just want to speak the name of Jesus over fear and anxiety. Alright? So, kahit sa fear and anxiety, may authority si Jesus Christ. And we say amen to that. And even sa depression, may authority si Jesus Christ sa ating inawit kanina. And then sa awit pa natin, sabi natin, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Ano mang stronghold, may authority si Jesus Christ. That's why we shout the name of Jesus from the mountains, in the streets, over darkness. May authority si Jesus Christ over every enemy. Alright? Nakikita o hindi, may authority si Jesus Christ. Kaya ang ganda ng isa pang application. Jesus for my family. Can you say amen to that? That Jesus has authority over my family. And so, we speak the name of Jesus. Yes, sa lahat, sa universe. Pero wag nating kalimutan to speak the name of Jesus over our family. Wag nating kalimutan ipag-pray ang ating pamilya. Because Jesus Christ has authority over them. Over our family. Ibig sabihin nito, pinapasakop natin sa Panginoon ang ating pamilya. Basahin pa natin yung isang verse about the authority of the Lord sa Philippians 2:9 hanggang 11. Basahin natin sabay-sabay. Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. This is truth mula sa salita ng Diyos. Ang tanong, sa ngayon, tayo ba ay nagbabaw kay Jesus Christ, being our Lord and King? Marami pa ang hindi lumuluhod kay Jesus Christ. Hindi nila kinikilala si Jesus as Lord and King. Kaya tayo ay nagpe-pray, kaya tayo ay nagmi-mission, tayo ay nag-evangelize, para marami pa ang sasama sa atin, para papalakpak para sa ating Panginoong Diyos, aawit para sa ating Panginoong Diyos, to bow to the kingship and lordship of our Lord Jesus Christ. Pero ito rin po ay prophetic. Kung ngayon, hindi sila magbabaw, hindi sila mag-confess that Jesus is Lord, pagbalik ni Jesus Christ, every tongue will confess, every knee should bow that Jesus Christ is Lord. Kaso nga lang, yung iba, huli na. They will say to me, sabi ni Jesus Christ, Lord, Lord! Mag-Lord, Lord sila, pero huli na. Kasi anong sabi ni Jesus Christ? I never knew you.
I never knew you. Kasi huli na. Ayaw nilang maniwala sa ngayon. Ayaw nilang magpasakop sa ngayon sa authority ni Jesus Christ. But time will come. Huli na. Kikilalanin nila ang Lordship ni Jesus, pero huli na. Sa next slide, ang Kristyanismo ay pagsuko kay Kristo bilang hari. Alright. Yung term natin, suko. Suko na ako. Okay, nung mga bata kami, naglalaro-laro kami pagkatapos, pagtalo susuko. May time na may kampi-kampi. Yung naglalaro na mayroon kaming tirador na maliit na goma, pagkatapos yung papel, magtitiraduran. Hindi ko alam sa ibang mga kabataan, pero nung kapanahunan namin, kasama yan sa laro. Nagtitira-tiraduran. Okay, kaso nga lang gabi na, pauwi na ako. Gusto ko nang umuwi. Okay, mag-aalala na yung parents ko. So, ang ginawa ko, sumuko na lang ako sa kalaban. Sabi, suko na ako. Suko na ako. Sumuko. Okay. Pagkatapos mabait naman sila, pinatawad ako. Hindi ako sinaktan. Tapos, umuwi na ako. Okay. Hindi ko alam kung ano yung mga kasamaan kung hindi sumuko. Okay. Pero itong pagsuko natin ay pagkilala sa Panginoon. It is not defeat, kundi we join the victory ni Jesus Christ bilang hari. Ang isa pang term na napakagandang Tagalog word, yung sakop. Yung pagpapasakop kay Jesus Christ sa lahat ng bagay. Okay. Kasi yung word na sakop, yung authority ni Jesus Christ ay sakop ng lahat. Hindi nakikita or nakikita in heaven or on earth. Yun yung sakop ni Jesus Christ. Ang tanong, tayo ba ay nagpapasakop sa authority ni Jesus Christ? Do we belong sa sakop? Okay, so we belong. So pag tayo ay nagpapasakop, we belong sa kanyang kaharian, sa kanyang community. So, nung dineclare ni Jesus Christ na all authority in heaven and on earth is given to me, ito po yung invitation sa lahat na magpasakop sa Kanya. Kaya, praise the Lord sa atin na narito, kasama ito sa pagpapasakop natin sa Kanya. Dahil tayo ay nagtitipon at inaawitan natin siya bilang ating hari, ating Lord. Kaya po tayo nag-worship. Kasama ito sa pagpapasakop natin sa Kanya. Pangalawang point natin, ito po yung respond sa authority ni Jesus Christ. Build the King's disciples. Kumbaga, discipleship. Okay. May utos ang hari na di nababali. Alright? Hindi nababali yung utos ng hari. At ang utos niya is about discipleship. Tingnan po natin sa next na slide. Basahin natin ng sabay-sabay. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I'm with you always, even to the end of the age. So tingnan po natin na ang passage na ito, ang main verb, main command, make disciples. Okay. Pag tinignan natin yung Greek construction ng sentence na ito, ang pinaka-main command ay make disciples. Okay. Dapat magkaroon tayo ng mga disciples. It's a command to make disciples. Ang tanong, paano tayo mag-make disciples?
Paano tayo magkaroon ng disciples? Ang sagot, yung una, by going, by baptizing, and by teaching. So, yun yung mga secondary verbs sa Greek construction. Sa Greek construction kasi, kailangan hanapin yung pinaka-main verb. At minsan nakatago. Dito, parang nakatago na nasa gitna. Pero yun yung pinaka-main verb. Make disciples. Ito ay just after na sinabi ni Jesus Christ na all authority is given to me. Therefore, okay, makita natin yung karugtong. Therefore, you make disciples. Paano kayo mag-make disciples? You have to go. Diba? Kailangan natin humayo. Kailangan natin lumakad. Kailangan maging masipag. Yun yung make disciples. So, meron tayong mga gawain. Okay, meron tayong children's ministry. Sa pamamagitan nito, we are going. Okay, tinuturuan natin sila about the Lord. Meron tayong mga Bible studies. Okay. Minsan, meron tayong sabihin natin kahit online na Bible study. Sa pamamagitan nito, ito yung going. Minsan, personal evangelism, kinakausap natin yung iba. And then, kung titingnan natin, ito, yung pagsunod din ng mga missionaries. Kasi ang command, you go. Kung may make disciples ka, kailangan mong you go. That's why yung iba ay cross-country. Halimbawa, si missionary Dr. John and his wife, mula Korea sa Pilipinas. Ito yung malayo na paglalakbay. Maraming mga missionaries na from other countries, pupunta sila sa iba't ibang lugar. Africa, yung mga missionaries pumunta dito. Dahil sa command na ito, hindi ka magkaroon ng disciple kung hindi ka humayo. Okay? So, make disciples, paano? You have to go. Kasama rin dito sa pag-make disciples yung baptizing. We baptize so that they belong. Okay. Once na nabaptize sila, ibig sabihin nun, kinikilala nila si Jesus Christ. Okay. Yung old style ng baptism noon, bago sila i-baptize, i-recite nila yung Apostles' Creed na nabasa natin kanina. I believe in God the Father Almighty. Okay. And in the Lord Jesus Christ, His Son. Alright. I believe in the Holy Spirit. Okay. So, yun yung Trinity. Iko-confess yung faith nila sa Diyos. Right? So, that is baptizing. Para maging belong sila. So, everyone na nagko-confess na Jesus is Lord, nagpapasakop sila. They belong. And so we baptize them. And then, sabi dito, so we baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And then, teaching them to obey all things that I have commanded you. Yung teaching, lifetime yan. Kaya kasama yung message na ito is kasama ng teaching. Sunday school, Bible study, kasama yon sa part ng discipleship. Para ma-observe natin lahat ng utos ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, if you love me, kung mahal mo ako, sundin mo ang aking utos. Right? So, kaya tayo nagtutuloy sa pag-aaral kasi yung growth natin sa discipleship ay hindi biglaan. At saka minsan marami ring mga temptation, maraming ibang katuruan sa labas na nagko-confuse tayo. Kaya tuloy-tuloy itong pag-aaral natin. At ang inaaral natin, all things na inutos ni Jesus Christ na nakasulat sa Bible. Kaya ang pinapag-aralan natin ay ang Biblia. Alright? Sola Scriptura.
Okay, so ang response natin sa authority ni Jesus Christ, magpasakop tayo sa Kanya at sumunod na magkaroon tayo ng disciples. Tingnan natin si Timothy, si Paul sa 2 Timothy 2:2. Basahin natin ng sabay-sabay. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. Okay. So, yun ang sabi ni Paul. Lahat ng natutunan mo sa akin. So, ang nag-disciple kay Timothy ay si Paul. Tinuruan kita, Timothy. Anumang natutunan mo sa akin, you entrust to reliable men. Okay, so kay Paul, kay Timothy, reliable men who will teach others also. Kita natin yung generation after generation ng disciples. Okay. Ang i-disciple natin, reliable na mga disciples, na mag-disciple din ng iba. Kaya tingnan natin na noon, time ni Paul, tinuruan niya si Timothy, tinuruan niya yung iba. Ang dami ng kumalat ng mga Kristiyano hanggang sa ngayon. Nagtuloy-tuloy kasi meron kasing ganon na you pass on the baton. Parang sa running yan eh. Diba? Yung ipapasa mo yung stick sa isa habang tumatakbo ka. Okay? You're aiming na ipasa sa iba itong stick. Pag nakuha naman, yung relay, tatakbo naman, ipapasa sa iba. So, meron tayong concept na ganon. Kaya, hindi natatapos ang discipleship sa atin. Na pagtapos na tayo, wala na. Hindi po. Kasi may utos ang Panginoon dito sa discipleship. We pass on to our children to our grandchildren, and the next. Or sa ibang mga disciple natin, ipasa sa iba, magpapatuloy po yan mga kapatid. Ito yung system, ito yung strategy na binigay ni Jesus Christ. Make disciples of all nations. Kaya praise the Lord, nakarating yung Kristyanismo dito sa Pilipinas. Okay, praise the Lord. Minsan iniisip ko, kung ako'y nabuhay sa panahon ni Lapu-Lapu, na wala pang Kristyanismo, baka kasama ako ni Lapu-Lapu na pumatay kay Magellan, di ba? Hindi tayo naligtas. Pero sa wisdom ng Panginoon, sa plano ng Diyos, nabuhay ako ngayon para makasama ako sa kaharian na nagpapasakop kay Jesus Christ at sumusunod sa Kanyang kalooban. Sa next na slide, tungkulin ng bawat mananampalataya ang mag-disciple. Right? Hindi lang po isa, kundi lahat. Kung nagpapasakop tayo sa authority ni Jesus Christ, dapat mag-disciple tayo. Okay. Kung may pamilya tayo, iyon yung number 1 na i-disciple natin. Okay. Kakalungkot naman na napakasipag natin sa labas na mag-disciple pagkatapos yung ating pamilya nakalimutan. Di ba? Number 1 po. Tayo yung may responsibility na i-disciple yung ating pamilya, mga mahal sa buhay. And then, go outside sa iba. Ang tanong dito, yung tinutulungan ko ba ang iba na sumunod kay Kristo? And then yung word na bayanihan. Yung word na tulong, bayanihan, ingrained po yan sa kulturang Pinoy. Tulungan. Bayanihan. Hindi solo flight. So, ganun din po sa pagdi-disciple. Dapat tulungan. Dapat bayanihan. Kahapon, meron akong napanood na yung bayanihan gone wrong. Kasi, ang laki-laki, hindi kubo yung kanilang binuhat eh. Bahay talaga. Na kahoy. Pagkatapos, sa sobrang bigat, hindi kinaya ng kabila, natumba, lalong nasira yung
yung bahay, ano? Nung binubuhat kasi nung araw, kubo-kubo lang kaya, ano? Alright. But sabi pa rin dito, yung concept ng bayanihan, nasa puso natin. Nasa DNA natin. At nawa, ganun pa rin. Magpapatuloy, even sa ating pagdidisciple sa iba. Ang command ay hindi lang ako ang mag-disciple. Ang command is the whole church to make disciples. Can you say amen to that? The command is only, hindi yung missionary lang ang mag-disciple, hindi lang yung Pastor Arman lang ang mag-disciple, Pastor Albert lang, hindi. All of us, ito po ay tulungan. Kasi lahat tayo nagpapasakop kay Jesus Christ. Panghuli, next na slide. Believe in the King's presence. Okay. Maniwala tayo sa pangako ni Jesus Christ. I will never leave you. I will never forsake you. So dito sa sinabi ni Jesus Christ na go and make disciples of all nations, baptizing them, sa next na slide, teaching them to obey all things that you have commanded you. Basahin natin na sabay-sabay. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Sa mga sumusunod sa misyon, sa utos ni Jesus Christ, ang pangako niya, I am with you always. Okay. I am with you always. Kaya ang sabi niya, where 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Okay. Ito po yung presence ni Jesus Christ. Inuutusan tayo para gumawa, pero hindi niya tayo iniiwanan. Kasi alam niya, mahina tayo. Alam niya, may satanas at may mga demonyo na pwedeng tumalo sa atin. Kaya ang guardian pa rin natin ay ang Panginoong Hesukristo. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Sa next na slide, ito yung sabi ni Jesus Christ. Basahin natin na sabay-sabay. I will not leave you as orphans. I will come to you. Nung sinasabi niya sa mga disciples na siya na ay babalik sa Ama, ang pangako niya, I will not leave you as orphans. I will come to you. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sabi niya, I will send counselor. I will send the counselor. And I will be with you. Kaninang umaga, nung binasa ko yung message ng kuya ko na nasa Canada, sabi niya, pag ako'y nag-iisa and it's very calm, minsan napapahagulhul ako sa iyak pag naalala ko yung tatay natin na wala na pala tayong tatay. At ang feeling ko, para akong orphan. Okay, para akong orphan. Tingnan mo, matanda na tayo, pero feeling pang orphan. Pero ito yung pangako ng Panginoong Hesukristo. Hindi ko kayo iiwanan na orphans. Okay. Wala man yung tatay sa mundong ito, pero meron tayong tatay sa langit. And He will not leave us orphans. Dahil ang pangako niya, I will never leave you, I will never forsake you, I am with you always, even to the end of the age. Hanggang sa matapos yung mundong ito, hanggang sa wakas ng mundong ito, sasamahan tayo ng Panginoon. Of course, sa new heaven and new earth,
a new age, new season. We will be with Him forever and ever. Pero sa ngayon, hindi man natin nakikita ang Panginoon, kasama natin siya sa takbo ng buhay, and especially sa pagsunod sa kanyang utos. Sa next na slide, hindi tayo nag-iisa sa pagsunod at paglilingkod. Nagtitiwala ba akong kasama ko si Kristo araw-araw? Yung word na kasama ay malalim din po sa ating lingwahe bilang mga Pinoy. Sasamahan kita. Generally, ayaw ng Pinoy ang nag-iisa. Okay. Ayaw ng Pilipino kasi tayo ay sakop system. Group. Gusto natin laging may kasama, may kaibigan. Okay. Nung bata ako, pag yung nagsisiga-siga yung bata, sabi ng kasama ko, siga-siga ka lang kasi kasama mo yung nanay mo or kasama mo yung tatay mo eh. Okay? Kasi siyempre, merong malakas ang loob, may kasama eh. Okay. Alam nyo ba na yung old translation ng ama namin sa Tagalog, nandoon yung, and lead us not into temptation. Okay. Na-translate sa Tagalog, yung first na translation sa Tagalog, ganito po yun. Huwag mo kaming iiwan nang di kami matalo ng tukso. Bakit di mo kami iiwan? Okay. And lead us not into temptation. Kung titignan po ninyo, napakalayo. Pero sa Pilipino, yun po yung application nun. Na humihingi tayo sa Panginoong Diyos na huwag tayong iiwan, na lagi tayong sasamahan. Kasi pag iniwan tayo, matatalo tayo ng tukso. Okay. Kaya yung kasama, huwag iiwan. Simula nung baby, hindi natin iniiwan yung anak natin. Sa mga Amerikano, mga Westerners, may kwarto yan yung baby. Okay. May crib dyan. Dyan ka lang. Pagkatapos dito kami sa kabilang kwarto matutulog. Okay. Iniiwan nila. Pero sa Filipino concept, baby pa lang, hindi na iniiwan. Hanggang sa even yung patay na, hindi natin iiwanan din yung patay na mag-isa. Okay. Yun yung concept natin. Kaya, nagpe-pray tayo, Lord, wag po ninyo kaming iiwan. Sa Lord's Prayer. Kasi kung iiwan po ninyo kami, matatalo po kami ng tukso. Pero totoo po ang pangako ni Jesus Christ na hindi niya tayo iiwan. Kaya yung concept na kasama kita, sasamahan tayo ng Panginoon, ay napakahalaga sa atin. Kinikilala natin na sa sarili natin, hindi natin kaya. Kaya napakaganda po, napakabuti ng Panginoon sa kanyang pangako na sasamahan niya tayo. So ito po yung message natin mga kapatid na kung ang Panginoon, Jesus, nung siya ay namatay at nag-resurrect, nagpakita sa kanyang mga disciples, sabi niya, lahat ng authority ay nasa akin. So, we have to submit. Kasi ang authority niya is in heaven and on earth. Universal. Magpasakop tayo sa kanyang authority. At kasama sa pagpapasakop natin yung pagsunod, make disciples. Hahayo tayo. Hindi lang gawain ng isa, kundi gawain ng lahat. Can you say amen to that? At ang pangako niya sa ating pagsunod, hindi niya tayo iiwanan. Sasamahan niya tayo. Kaya, minsan may mga challenges na darating sa buhay, even as we do, yung
pagsunod sa Kanya, hindi niya pa rin tayo iiwanan. Minsan akala natin iniiwan na tayo. Pero sa totoo lang, yung Holy Spirit kasama tayo. May kwento sa next na slide. Nung nasa US kami mag-asawa, timing na ang aming tinirhan na host, isang dentista at asawa niya, very passionate sila sa mission. Kasi ibang lugar, short mission, babalik sila sa Amerika. At nung kami ay nandun, kinukwento nila kung paano yung isang Aucan na Indian na pumatay sa mga missionaries na yan ay naging Kristiyano at saka dumalaw at tumira doon sa kanilang bahay. Okay, imagine isang mamamatay tao pagkatapos naging Christian at nandoon na dumalaw sa Amerika. Ang film, ginawa nilang movie. At kung gusto ninyong panoorin, nasa YouTube. The End of Spears. End of Spears. Yung si Jim Elliot at ang kanyang mga kasamahan, sinubukan nilang mag-mission doon. Kaso nga lang, pag-landing nila, yung ganyan, pinatay sila ng mga Indians. Kaya minsan, itong mga missionaries natin, maraming nagbuwis ng kanilang buhay. Pero sabi ni Jim Elliot, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Very interesting kasi nung sila'y namatay, paglipas ng ilang panahon, yung mga asawa nila, sila ang bumalik doon, nag-mission. Tapos ginugupitan nila yung mga buhok ng mga nandun. Tapos yung mga babae yung ginamit ng Panginoon para ma-convert itong mga Aucan Indians. So, yung mga babae, ginugupitan nila yung pumatay sa kanilang asawa. Okay. Sabi ng isang, habang binabasa niya yung kwento na yun, sabi niya, kung ako, baka saksakin ko na lang itong pumatay sa asawa ko, sabi niya. Pero sila, ang dala nila yung pagmamahal, mission, pagsunod kay Jesus Christ. Hanggang sa ma-convert yung mga Indians na yun. At yun nga, nakadalaw pa sa Amerika, itong mga Indians na ito, na nakakilala sa Panginoong Diyos. So this is a tribute sa mga missionaries na ginagamit ng Panginoon na sumunod sa Panginoon. May mga nagbuwis ng kanilang mga buhay. Nagsakripisyo sa pagsunod. Pero ang pangako ng Panginoon, I will never leave you as orphans. Kasi, ang buhay natin, lilipas sa mundong ito. Meron ding magpapatuloy. I will not leave you. Kahit na nawala ang mga lalaki, pumalit ang mga babae, then later on yung mga Indians, sila na rin ang ginamit ng Panginoon para ma-evangelize yung lugar na yon. So ito po minsan yung mystery ng pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Nasabihin natin siya ay very powerful. Pero minsan hinahayaan niya may mga magbuwis ng kanilang buhay na katulad ni Jesus Christ mismo, na binuwis niya ang kanyang buhay para sa atin. Pero alam din natin na ang buhay kasi natin ay pagpapasakop sa kanyang kalooban, pagsunod sa kanya. At ang buhay natin ay hindi lang sa mundong ito. Meron pang kabilang buhay. So,
sumusunod tayo sa ating hari. Minsan tinitingnan ko yung mga nangyayari sa Bible, anong mga example, si King David, nandun siya sa palasyo. Si Stephen, binato at namatay. Iba-iba yung kaparaanan ng buhay natin. Whatever ang pangako pa rin ng Panginoon, kasama mo ako. Kasi nung si Stephen ay binabato siya at mamamatay na siya, nagpakita ang Panginoon. Nakita niya ang Panginoon. Sabi niya, nakita ko si Jesus Christ. It means na even in the darkest moments of our lives, nandyan pa rin ang ating Panginoon na hindi niya tayo iniiwan. Even at the point of our death, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Matupad lang ang kanyang plano sa mundong ito at sa ating buhay. Ang nais lang ng Panginoon ay magpatuloy tayong sumunod at magpasakop sa Kanya. Can you say amen to that?